Ngayong araw ngayon mga kagway, pupunta tayo ng Tarlac. Kasi yung papablessing nga tayo ng sasakyan, no? At saka sasakyan nila Kuya Bala, yung L300. Pati na rin yung ADB natin ng motor at saka NMAX ni Kuya Janjan. Yung kakabili niya lang last December 30 ba yun? Bali marami nga tayong pupuntahan ngayon, no? After dun sa simbahan, pupunta tayo ng Giant Pugad at saka sa Goshen para makapasyal sila Cynthia. Bali wala na nga si Jeffrey dito, no? Kasi ngayong araw na to talaga, sa mismong araw na to pag alis namin ay pag alis rin nila papuntang Mindanao. Bali si Cynthia at si Glenn nga yung pinadrive ko sa ADB. Meron kasi mga lisensya tong dalawa galing Mindanao pa. Kahit Sunday kasi minsan dito sa Luzon, marami rin nang huhuli. Hindi tulad sa Mindanao. Kahit saan ka pumunta, pwede kang hindi mag-helmet o wala ka lang sa dala, basta ingat-ingat na lang. Hindi nga namin sinundan yung alam naming daan, bali nagmapa kami ngayon para may ibang daan na naman kaming madadaanan. Hindi namin alam na dito pala kami dadalhin sa tulay na to, bagong gawa lang to na tulay. Matagal ko na to nakikita sa mga YouTube pero ngayon ko lang nadaanan talaga. Marami nga nagpapipicture dun sa mga bungad ng tulay, no, sa kaliwa at sa kanan. Iba rin talaga pakiramdam kapag first time mo sa daan. Tapos samahan mo pa itong daan na to, sobrang haba, ang sarap tingnan sa mata. Dahil sa sobrang ganda nga ng view dito, naghanap-hanap na lang kami sa gilid ng area kung saan kami pwede makapag-breakfast. Kung naalala nyo mga kaigwa, nagluto tayo kahapon ng adobo pero for lunch yun. Dahil ang breakfast mga kaigwa, sila ko yan dyan naghanda. Bali 9 AM na nga to mga kaigwa, no, pero malamig yung hangin dito. Ano ito sa Lawrence mga kaigwa, gusto niya gumawa kami ng clip nung a few minutes later. At ito na mga kaigwa, sa walang patumpik-tumpik pa kakain na kami. Yan yung pastil, no. Kanin lang laman yan kasi nakagarapon yung ulam natin. Balidaan ngayon nila pag namin dyan ng pagkain, no. Halos lahat ng nakamotor na dumadaan mga kaigwa, niyayaya namin kumain. Masarap nga sa pakiramdam mga kaigwa, no, na mabalikan mo yung mga kinakain mo nung bata ka pa. Halos ganito talaga nire-recess ko dati nung high school ako mga kaigwa. Kayo mga kaigwa, mahilig rin ba kayo sa pastil na to? Pagkaalala ko pa dati mga kaigwa, itong pastil na to, 2.5 pa to eh. Pero ngayon, tagsasampu na talaga ang bawat isa nito mga kaigwa. Dating pampatawid gutom natin mga kaigwa, ngayon cravings na lang. Minsan talaga hindi tayo napapansin na binibless na pala tayo ng Panginoon. Dahil minsan nakapokus tayo sa isang goal natin, di natin alam yung ibang aspect pala, nabibless na tayo. From here mga kaigwa, may 1 oras pa kami dapat ibiyahe para makarating kami dun sa mismong monastery di Tarlac. Sobrang ganda ng daan dito mga kaigwa, no, di tulad dati. Sabay daw sila kuya ga. Kadungo kaya to. At yun nga mga kaigwa, pinasabay nga namin sila Cynthia doon kay Kuya Janjan, no, para hindi maligaw. Ang sakay ko pala dito ay si Guada, Chucha at saka si Mama lang. Sila Dimple at Nicole at mga bata andun sa L300 nakasakay. Tsaka yung mga ibang pagkain nandito rin sa akin at tsaka yung mga tubig andun rin kina Kuya Bala. Baga balance na lang namin. Sobrang namangha talaga ako sa daan ngayon kasi sobrang ganda na, hindi tulad dati. Dinadayo talaga ng mga tao to dito. Nanggagaling pa nga iba yung sa Ilocos pero mapupunta pa talaga dito. Ganun naman kasi talaga yung tao eh. Tulad sa atin. May view naman sa atin pero dumadayo pa tayo sa ibang lugar. Tapos yung taga ibang lugar dumadayo sa atin. Diba? Alam ko napapansin nyo rin yung ganun. Kaya dapat support lokal talaga. Ang galing niya nga mag-gitara, no? Sabayan mo pa ng magandang view tulad yan. Ay, I love you pala. Do hubog ka dira. Habang nanonood nga ako doon mga kigway, naalala ko yung papa ko. Ang dami kasing talent talaga ng papa ko, hindi ko lang nagaya. Kahit ganun pa man, nakukuha ko naman yung mukha niya. Bali, papunta na nga kami sa mismong church mga kigwa kasi magti 10:30 na. 10:30 kasi mag-uumpisa yung misa. At ito na mga kagwa, nag-uumpisa na nga si Father na magbe-blessing ng mga sasakyan. No? Bali maraming nga magpa-bless dyan. Bali pila lang talaga yan. Ano po yung ma-advise nyo sa mga pupunta dito? Agahan nila. Smile boy. Tinatawag na nga kami ni Queenie kasi papunta na daw dito yung pare sa amin. Pero bago yan, pa-video muna kami. Atin sa daigdig upang kanitipunin ang mga nagkawatak-watak ng mga anak ng Diyos. Ano mang daan ang sasakyan natin sa mga tao para makapagtipon-tipon. At ito na mga kaigwa, binabasbasan na nga ng holy water yung ating sasakyan. Bali, pinag-isa na nga lang namin yung sasakyan at saka sasakyan nila Kuya Bala. Kasi dapat maghanda ng L300, baka may biyahe yan pa Boracay next month. Kasi mag-aambagan yung mga tita ni Mutmut para makapunta ng Boracay. Ganyan kasi dapat para makasama-sama lahat. Pagkatapos kanya kaigwa, umalis rin kami at saka pumunta na kami sa Giant Pugad. Nagkumain na rin kami along the way pero saglitan lang, hindi na ako nakapag-video pa. Ang Giant Pugad mga kaigwa ay matatagpuan lamang malapit dito sa mismo simbahan ng monasteryo. At sa salubong sa iyo itong
parang gubat, ang ganda tingnan. Andito na mga kagwa, natagbuan na talaga namin yung giant pugad, no? Andito lang pala siya sa bandang siksikan, sa gilid-gilid. Bali, 6 pa nga lang kami nauna dyan, no? Kasi yung iba nagsi-CR pa. Lalo na si Kuya Bala, naghahanap talaga ng CR yun kasi masakit daw tiyan niya, gusto niya tumae. Unfortunately, hindi pala pwede mag-CR doon kaya naghanap na lang siya sa gubat. Naalala ko pa dati, ganyan rin kami ng mga pinsan ko at saka barkada ko sa bagger. Actually, pati ako, natatay nga rin ako during that time. Nakita niyo yung sa reels ko, napapautot na nga ako eh. At yun na nga mga kagwa, no, inulit ko pang pinakita dito. Natatain na talaga ako during that time mga kagwa eh, kaso tinawag nga ako ni Guada kasi magbibideo-video daw kami. Pala ito na nga yung giant pugad, no, yung pugad na malaki daw. At sa likod niya may mga view na bundok. Napapansin nyo mga kagwa, wala dyan si Kuya Balano kasi andun pa nga siya sa gubat sa baba. Naghahanap pa siya ng masisiaran niya. Live po yan. Live po na nalibang. Ang sarap nga ng hangin dito mga kagwa, no, maliban lang sa otot ko. Kasi ayun, masamang hangin po yun. Pala hindi na nga kami nagtagal dito mga kagwa kasi kailangan pa namin magbiyahe ng mga like 1 hour again papuntang Goshen. At andito na nga kami agad sa Goshen mga kagwa, no, hindi na kami nag-video along the way. Bali lahat kami dito nakapunta na nga dito mga kagwa maliban lang kina Chuchay Glenn at saka si Cynthia. Meaning niya mga kagwa, sila yung dahilan ba't pumasyal kami dito ulit para at least makapasyal man sila bago sila umuwi ng Mindanao. Bali may nag-acoustic nga ulit dito mga kagwa, no, pinagpaparamdaman tayong papa ko. Bali, andito na nga kami sa harap na mismo nag-acoustic ng mga kegwa para maganda yung pwesto natin at nakakaupo tayo. At maya-maya niya mga kegwa, nakaramdam ako na napaihi talaga ako. Kaya pumunta na agad ako sa CR mga kegwa. Ang ganda nga ng CR dito nila, no, kasi sobrang linis talaga. At nang pagkabalik ko niya yung mga kegwa, di ko napansin na andun na pala si Lawrence sa harap. Gusto niya palang mag-intermission dito. Bali, kakanta pala si Lawrence dyan ng Perfect ni Ed Sheeran. Proud mama, proud papa yan, no? Habang tinitingnan ko nga si Lawrence dito na habang nag-i-intro yung gitarista nila, si Lawrence ay hindi makapasok. As I've said, first time nga ni Lawrence sa mga ganito sa acoustic. Nasanay lang ito sa videoke na may 1, 2, 3. Anong pagkatapos niya kinausap namin ba't di siya makapasok? Yun pala hinihintay niya yung 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kaya sabi ko sa kanya, turuan ko na lang siya paano pumasok next time kasi may gitara naman tayo at marunong naman tayo. Hindi ko kasi in-expect na tatayo si Lawrence doon eh. Sige na mga kagwa, dito na lang tayo. Pauwi na kami niyan. Baka kain na lang kami along the way. Salamat sa panonood. Bye-bye!